Anak, manugang, nasa bahay pala kayo. Pa, bunso, bakit may oras kayong pumunta ngayon? Manugang, may nagsabi sa akin na na-release na ang demolition compensation ng lumang bahay nyo. Binigyan ka raw ng tatay mo ng buong 2 milyon. Totoo ba yon? Pa, tungkol dyan. Totoo po, dapat nga. Wala akong parte roon, kasi may asawa na rin naman ako. Pero nakita ni Papa na ilang taon na kaming nagsisikap. At hindi madali. May magulang at anak kaming binubuhay. Kaya binigyan niya kami ng 2 milyon. Ay, sabi ko na nga ba. Ang biyanan mong lalaki. Makatuwiran talaga. Lahat ng magulang sa mundo. Iniisip ang kapakanan ng mga anak. Ate, ang laki ng perang ibinigay sa inyo. Naisip niyo na ba kung paano gagastusin? Kami. Pa, bunso, ang perang ito. Naplano na namin. Balak naming bumili ng bahay sa magandang school district. Alam niyo naman, si Kian, magha-high school na. Mas maganda rin ang edukasyon sa malaking syudad. Kapag may bahay roon, mas madali ring alagaan ang bata. Matalino. Ang apo kong babae. Pero sa tingin ko, kahit saan siya mag-aral, pareho lang. Zibin, paalalahanan kita. Hindi na kailangang pagtuunan ng husto ang babae. Paglaki niya, maghanap lang siya ng mapapangasawa. Hindi na kailangang gumastos ng ganon kalaki. Tama yan, ate. Babae naman si Kian. Bakit bibili pa ng bahay? Ek! Malinaw na lugi ang gastos na iyan. Hindi talaga kailangan, di ba? Hindi naman pwedeng ganyan ang sabihin. Sa lipunan ngayon, mas mataas ang hinihingi sa kababaihan. Kailangan maging independent sa pera, at asikasuhin pa ang pamilya. Si Kian natin, mas huli na ang simula kaysa sa iba. Kaya sa edukasyon niya, mas dapat kong tutukan. Kaya bibilhan ko siya ng bahay. May mali ba roon? Hindi, ate. Ilang taon ka palang kasal sa pamilya namin. Pero ganyan ka na makipag-usap kay Papa. Isa pa, noon. Si Kuya, pinulot lang ni Papa sa basurahan. Hindi nga siya nakatapos ng elementarya. Pero hindi naman kayo mas masama ang buhay kaysa sa iba. Pa, bunso, hindi pwedeng ganyan ang sabihin. Ibinigay ng tatay ni Gilan ang pera sa kanya. Sarili niyang usapan yon. Bahala siya kung paano gagastusin. Wala tayong karapatang makialam. Kuya, ayoko ang sinasabi mong yan. Bakit kumakampi ka pa sa iba? Tama. Kuya, kasal na si ate sa pamilya natin. Kaya parte na siya ng pamilyang Wang. Ang pera niya, ari-arian ng pamilyang Wang. Kung tutuusin, ang compensation na yan, dapat hati tayo, tig-kalahati. Tama si bunso. Ang perang yan, dapat hati kayo, tig-kalahati. Mas makatuwiran yon. Na, kuya. Alam mo namang ikakasal na ako next month. Ganito na lang, bigyan mo muna ako ng 1 milyon. Bibili ako ng kotse. Sa mismong kasal, may mukha rin ang pamilyang Wang. Aba, kulang ang 1 milyon. Wala pang ang pang-renovate ng bahay pangkasal. Sa tingin ko, ibigay niyo na lang lahat ng 2 milyon. Hindi, bunso. Kapatid, pwede ba tayong maging makatuwiran? Ang compensation na ito galing sa tatay ni Gilan. Ikakasal kayo. Pero hindi niyo pwedeng gamitin ang perang ito. Bakit hindi pwede? Bilang kuya, ikakasal ang bunso mo. Hindi mo man lang ba tutulungan? Ganyan ba ang kuya? CJ, bunso. Pwede mong gamitin ang pera. Pero tanong ko sa'yo, babayaran mo ba? Bunso, hindi sa pinapagalitan kita. Buong araw kang tambay. Walang ginagawa. Para sa akin, sinobrahan ka lang ni Papa sa layaw. Gusto mo pa ng compensation. Managinip ka. Pa, tingnan mo. Naririnig mo ba ang sinasabi niya? Kuya ba yan? Zibin. Hindi sa pinapagalitan kita. Hindi ka dapat nagpapasulsol sa isang tagalabas. Para sigawan ang bunso mo. Hindi ba malinaw na? Kumakampi ka sa iba. Aba, Wang Laor. Mukhang kahit manggatong ka kay kuya mo. Wala ring silbi. Hindi na mabibili ang kotse. Lalo na ang renovation ng bahay pangkasal. Kung ganyan lang din, kalimutan na natin ang kasal natin.
Mahal, mahal. Pa, kagagawa niya ang lahat. Zibin, tingnan mo ang ginawa mo. Ang hirap nang nakahanap ng nobya ang kapatid mo. Sinira mo pa. Masaya ka na ngayon. Pa, paano niyo nasasabi yan? Sa loob ng maraming taon, lagi niyong kinakampihan ang bunso. Wala akong reklamo. Alam kong ampon niyo lang ako. Nagpapasalamat din ako sa pagpalaki niyo sa akin. Pero mula nang magtrabaho ako, lahat ng maliliit at malalaking gasto sa bahay, alin doon ang hindi ako ang nagbayad. Pati 4 na taon sa kolehiyo ng bunso. Ako rin ang gumastos. Noong pinahanap niyo siya ng magandang trabaho, kung kani-kanino ako lumapit para mapasok siya. Pero ano ang nangyari, tamad siya. Walang ambisyon. Sige, palalampasin ko yon. Mula nang mapangasawa ko si Gilan, lahat ng gusto niyo, sinusunod niya pa. Noong inoperahan kayo last year, si Gilan ang nasa tabi ng kama niyo. Nag-alaga mula simula hanggang dulo. At noong nagsisimula pa kami sa negosyo, alam niyo ba kung gaano kahirap? Tinawagan ko kayo. Hiniling kong tumulong kayo rito. Pumunta ba kayo kahit minsan? Ngayon naman, nang makita niyong dumating na ang compensation ng pamilya ni Gilan, pumunta kayo rito at sinabing pamilya tayo. Pa, bunso. Sa ginagawa niyong ito, hindi ba kayo nakokonsensya? Hoy, tarantadong bata ka. Ganyan ka makipag-usap sa akin. Pinaghirapan kong palakihin ka. Mag-ambag ka sa pamilyang ito. Dapat lang, hindi ba? Tama, sa tingin ko. Lumaki na talaga ang pakpak mo. Kaya mo nang kontrahin si Papa. Sinasabi ko sa'yo, Wang Zibin, ngayong araw, ibibigay mo ang perang iyan, gusto mo man o hindi. Bunso, dahil sinabi mo iyan. Sasabihin ko rin sa'yo, ngayong araw, wala kang makukuhang kahit 1 sentimo. Zibin, dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob. Kung hindi mo ibibigay ang perang iyan ngayon, huwag mo na akong tawaging ama. Tama. Kapag hindi mo ibinigay ang pera ngayon, papaputulin ko kay Papa ang relasyon nyo. Boss, pasensya na sa abala. Secretary Wang, bakit ka pumunta sa bahay? Kuya, mukhang lalo nang gumaganda ang negosyo ng kumpanya mo. Yung compensation ng pamilya ni ate, barya lang yon para sa'yo, di ba? Anak, huwag mong sirain ang samahan ng pamilya. Dahil lang sa maliit na perang yan. Na, kuya, tingnan mo, ang successful mo na ngayon. Sakto naman. Ipasok mo na kami ni Bunso sa kumpanya mo. Kahit anong manager lang. Tama, di ba? Ang kapal ng mukha mo. Pa, ang dapat kong ibigay na pag-aaruga, hindi ko pagkukulangin. Pero pakiusap, wag niyo nang pag-interesan. Ang compensation ng pamilya yang bigilan. Ikaw talaga, Wang Zibin. Nakipagkampihan ka sa isang tagalabas para apihin ako. At apihin pa si Papa. Wala kang utang na loob. Traidor, sinasabi ko sa'yo, Wang Zibin. Kapag hindi mo ibinigay ang compensation ngayon, araw-araw kaming gagawa ng gulo sa kumpanya mo. Pa, bakit ayaw niyo pa ring matauhan? Mula nang mapangasawa ko si Gilan, ilang taon siyang nagpakahirap para sa pamilya. Hindi niyo ba iyon alam? Noong sinabi niyong tagalabas si Gilan, alam niyo ba kung gaano kasakit sa amin? CJ, dahil wala kayong puso, huwag niyo akong sisihin kung magiging matigas ako. Hindi kayo welcome dito. Umalis na kayo ngayon din. Ikaw talaga, Wang Zibin, dahil lang sa isang tagalabas. Tatalikuran mo kami. Papalayasin mo pa kami. Sinasabi ko sa'yo, walang susuporta sa ginagawa mong yan. Hindi ikaw ang magsasabi kung may susuporta. May sariling hatol ang tama at mali. Mga tito at tita, sa kapatid na ganitong umaasa lang sa iba, at sa Kim, hindi ko ibibigay kahit 1 sentimo ng compensation. Sa tingin nyo, tama ba ang ginawa ko?